Panginoong Jesucristo, ang anak ng Diyos na buhay. Hallelujah. Hallelujah. Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, muli sa umagang ito, pinasasalamatan ka namin, Ama, sa biyayang kaloob mo po sa amin, ang buhay na taglay namin, at panibagong kalakasan upang kami patuloy, Ama, makapag-alay sa iyo ng mga papuling pagsamba sa araw po ito. Dakilang Diyos, nilikha mo kami, pinubos ng banal na dugo ng aming Panginoong Jesucristo, upang ang aming katawan ay magiging tahanan ng iyong banal na Espiritu at kami magkaroon ng buhay na nagmumula po sa iyo at kami, O Diyos, ay magkaroon ng tunay na ugnayan sa iyo, Diyos. Ikaw ang aming Ama at kami ang iyong mga anak, dakilang Diyos. Kaya dalangin namin, Ama namin nasa langit, ang salita mong nagbibigay buhay ay patuloy salita na ipapatuloy, Ama, dalhin sa puso po namin, upang ang buhay na mula sa iyo ay buhay na patuloy namin taglayin, buhay na patuloy po namin mapalago, Diyos, at higit sa lahat, maging gamit, Panginoon, ka ang bawat isa sa amin para sa kaluwalhatian ng iyong pangalan. Ama namin nasa langit, sa ngalan ng Panginoong Hesus, ikaw ang Diyos na nakakaalam ng aming mga pangangailangan, kaya dumadalangin ko kami muli, pagbuksan ko kami ng pintuan ng puso mo. Dinggin mo ang aming mga dalangin sa dako po nito. Ipagkaloob, Ama, sa bawat isa anumang aming kahilingan, tulad ng pagkakaloob mo sa amin ng bugtong mong anak na si Jesucristo. Looban mo kami, O Diyos, sa dako nito na iyong kapangyarihan, sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon.
sa sulat ni San Pablo sa unang Korinto, kabanata po ay 6, simulang mga talata 18 hanggang sa talata ay 20. Huwag kayong makikiapid sa alinmang ibang kasalanan na ginagawa ng tao. Iba ang pinipinsala, ngunit sa pakikiapid, sariling katawan ang kanyang pinipinsala. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos? Ang inyong katawan ay hindi talaga inyo, kundi sa Diyos. Binili niya kayo sa malaking halaga, kaya gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Ito po ang salita ng Diyos. Purihin natin ang ating Panginoon Jesucristo. Salamat sa kanyang salita na muli sa atin sa umaga po ito. At sa kanyang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen. At sige po, pwede na po sila maupo. Muli isang mapagpala at magandang hapon po sa inyong lahat. Kamusta na po kayo? Thank God! I am blessed, happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, maranas, wagas sa pag-ibig, malaya, payapa ang kalooban, maginhawa at matulungan. Palakpakan natin ang Diyos at binigay sa atin ang tagumpay. Hallelujah. At muli mga kapatid ay ating tutunghayan itong salita ng Diyos na hinatid po sa atin. Ang sabi po rito, huwag kayong makiapid sa alinmang ibang kasalanan ginagawa ng tao. Kasi anumang ginagawa natin kasalanan na hindi mabuti at maganda sa ating kapwa, nakakapinsala ito sa kanila. Amen? Nakakasira ito sa kanila, pero ang sabi ko dyan, yung taong gumagawa nito, sarili niya mismo ang kanyang sinisira. Amen? Na dapat matanaw natin na yung paalala dito ni San Pablo na kapag tayo gumagawa ng masama sa ating kapwa, hindi po yan nakakasama lang sa kanila, o yan sabi po dyan, mismo po, iyan po ay nakakasama sa ating sarili nating katawan. Ang sabi po dyan ni San Pablo, ang ating sinisira. Kaya kanyang paalala po dito sa kanyang sulat na ito sa mga taga-Korinto, ang isa sa kanyang paalala po sa atin, San Pablo, ay ang ating katawan ay hindi talaga atin, kundi ito ay sa Diyos. Amen. Amen? Kung itong katawan natin ay sa Diyos, tingin niyo pababayaan ito ng Diyos? Hindi po. Hindi po ba? Sabi nga ng ating Diyos, kung ang mga maya hindi naghahasik, hindi umaani, hindi nag-iipon sa bangal, binibigyan sila ng Diyos ng pagkain araw-araw. Amen? Inaalala sila ng ating amang nasa langit. Kung po yan, sinasabi, Ama natin nasa langit. Di po ba? Kung ang mga ibon pinakakain ng ama mo nasa langit, di ba pa kayang anak? Di po ba? Kung may nakalansa para sa mga ibon, malamang meron siyang inihanda para sa kanyang mga anak. Amen? Kaya, diyan po mga kapatid, nang sabi po dito, itong ating katawan ay kanya po ito. Amen? Yan, sabi po diyan, kung ito'y gagamitin lang natin sa paggawa ng kabutihan ayon sa kalooban niya, susundin ang kanyang kalooban, ang sabi po diyan, idaragdag niya sa atin ang ating pangangailangan araw-araw. Okay, sa atin. Pangalawang sabi po, ang ating katawan ay templo ng Espiritu Santo na tinanggap natin mula sa Diyos. Tinanggap nyo na ba iyan? Tinanggap ba natin iyan? Di po ba sabi nga po, nung tayo makumpilan, ang banal ng Espiritu ay sumasa atin. Amen? Nung tayo binyagan at tayo makumpilan, ang banal ng Espiritu po ay sumasa atin. Tinanggap natin mula sa Diyos. Amen?
Makikita po natin yan ang sinasabi ni San Pablo nung siya'y tanggapin ang ating Jesucristo. Sabi ni San Pablo, kung ako man nabubuhay ngayon, hindi na akong nabubuhay sa aking sarili, si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Sarap naman ng mga pangungusap na iyon ni San Pablo. Amen? Kaya kung si Kristo na nabubuhay sa Kanya, para bagang ipinapahayag ni San Pablo, hindi ako papayag na ang buhay na ito gamitin sa kasamaan. Amen? Hindi ako papayag na ang buhay na ito na taglay ko ngayon, na kung saan si Kristo na nabubuhay sa akin, hindi ko hahayaan masira pa ito. Amen? Palakpakan po natin ang ating Kristo. Kaya sabi niya dyan, dapat iyan gamitin. Amen? Ang buhay na yan, ang katawang iyan, ay dapat gamitin para sa karangalan ng ating Diyos. Para sa Kanyang karangalan. Dito po, ang sabi niya, ang inyong katawan ay hindi talaga inyo, kundi sa Diyos. Amen. Paano ito nagiging Kanya, ang katawang ito? Ang sabi po, binili sa malaking halaga. Binili niya tayo sa malaking halaga. Dati hindi ka Kanya. Hindi Kanya pagmamay-ari dati. Amen? Subalit ang ginawa ng ating Panginoon, binili niya tayo sa malaking halaga at alam naman natin ang halaga po na pinambayad niya mismo yung buhay niya. Yung buhay niya yung kanyang pinantubos para tayo po ay mapasa Kanya. Pag sinabi mapasa Kanya, para tayo ay magiging pagmamay-ari niya. Maraming minsan bagay na kung saan hindi natin pagmamay-ari, para magiging pagmamay-ari natin, binibili po natin iyan. Amen? Kaya tayo para maging pagmamay-ari ng Panginoong Hesus, tayo po'y binili ng ating Panginoong Jesucristo. Para na kung saan pagmamay-ari niya at magamit para sa Kanyang kapakinabangan. Amen? Para sa Kanyang kapakinabangan at sabi ko dyan, para sa karangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Minsan po, may mga bagay tayong binibili na matapos natin minsan bilhin, ay hindi naman natin agad napapakinabangan. Kasi meron tayong minsan na kung kinakailangan i-assemble pa natin yung mga bagay na yan, bubuuhin pa natin yung mga bagay na yan para natin magamit. Di po ba? Halimbawa na lang, minsan pagkain, pagdating sa pagkain, minsan gusto mong kumain ng banana Q. Kumakain ba kayo nun? Kumakain ba kayo ng banana Q? Amen. Ngayon po, pag gusto mong kumain nun, dito ba, anong gagawin mo? Bibili ka ng saging na saba. Maghahanap ka ng saging na saba. Bibilihin mo yon. Matapos mo bilihin yung saging na saba, anong gagawin mo? Babalatan mo yon. Amen? Matapos mo balatan, anong gagawin mo? Ipiprito mo pa iyon. Di po ba? Iluluto mo pa iyon sa mainit na mantika. Kapag naluto na, anong gagawin mo? Tutuhugin mo pa iyon. Amen? Di po ba? Bibili ka pa ng steak, tapos tutuhugin mo iyon para masabi na natin, banana Q talaga iyon. Diba? Doon pa lang natin na kung saan yung bagay po na yon na binili natin, magiging kapakipakinabang sa atin sa pamamagitan na kung saan yung mga dapat kong prosesong gawin doon ay magawa po natin para maging ganap ng kapakipakinabang sa buhay po natin. Amen? Minsan mayroong mga bagay na nakabalot pa, kaya kinakailan, alisin mo yung mga balot na yan, di po ba? Para na kung saan ay maging kagamit-gamit sa atin yung binili po natin bagay na yan. Ganon din sa ating Panginoong Jesucristo. Binili tayo ng ating Panginoong Jesus. Subalit minsan mga kapatid, tayo binili ng Panginoong Jesus para po maging kapakipakinabang po sa Kanya. Subalit minsan po ay kinakailangan na tayo muna ay hubaran para maging kapakipakinabang sa Panginoong Jesus. Amen? Payag ba kayo? Ang sabi nga, tayo ay templo ng banal na Espiritu. Amen? At bilang templo tayo ng banal na Espiritu, ang banal na Espiritu ang humuhubog sa atin. Di
Di po ba? Ang banal na Espiritu ang siyang bumubuo po sa atin. Ang banal na Espiritu ang siyang lumilinis sa bawat isa sa atin. Kaya nililinis tayo ng banal na Espiritu sa pamamagitan ng kung saan minsan kinakailangan tayo hubaran. Ang sabi po dyan sa sulat ni San Pablo sa aklat ng mga taga-Efeso, Kabanata 4, talata 22, iwanan ninyo ang dating pamumuhay. Hubarin ninyo ang inyong dating pagkatao na napapahamak dahil sa masamang pita. Amen? Ang sabi diyan, iwanan ninyo, hubarin ninyo ang dating pagkatao. Ang sabi po diyan na kung saan ay napapahamak dahil sa ginagawa natin hindi tama. Amen? Sa ginagawa po natin na mga pagkakamali sa buhay po natin. Ngayon, paano tayo nililinis ng banal na Espiritu? Paano tayo hinuhubaran ng banal na Espiritu? Kayo ba hinubaran na ng banal na Espiritu? Amen? Marami ang hinubad sa atin. Amen. Di ba? Amen. Dati, anong pagkatao meron po tayo? Diba? Amen. Halimbawa, sabihin nyo lang, si Brother Edgar na, yan dati si Edgar na lasinggero. Diba? Ayun ano ng tawag, Brother Edgar na. Amen? Wala na yung lasinggero. Palapakan ko na ang ating Panginoon. Kumarating po yan ang kapatid na para po tayo mahubaran, ang sabi nga po ay ganito. Ang salita ng Diyos ayon kay San Juan, tayo po'y nililinis sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Amen? Nalinis na kayo, ang sabi po sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 15, talata po'y 3, nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Salitang sinabi ko sa inyo. Sino nagsasabi sa atin yan? Sino nagpapaalala sa atin ng salita ng Diyos? Ang sabi po, ang banal na Espiritu ay isa sa inyo. Ayon po dito sa sinulat niya sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 14, talata po 16, ngunit ang patnubay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala sa lahat ng sinabi ko sa inyo. Purihin natin ang ating Panginoon Jesucristo. Napakaliwanag na sabi po dyan ang nagpapaalala sa atin sa lahat ng sinabi, aral ng ating Panginoong Jesucristo, itinuro, higit sa lahat sinabing aral yung salita na lang ng Diyos. Amen? Amen. Ang ating Panginoong Jesucristo nung dumadanas siyang ng tukso, 40 araw siya na hindi kumakain, ang ating Panginoong Jesus, na kung saan tinutukso siya. Kapag sa kinakausap ni Satanas, ang sagot ng Panginoong Jesucristo, nasusulat. Pag sinabi nasusulat, ito yung salita ng Diyos sa Biblia. Amen? Nasusulat. Na kung saan, yung salita ng Diyos na naririto sa Biblia, pinapaalala sa Kanya ng banal na Espiritu. Amen? Kaya nung ang Panginoong Jesus na sa ilang at tinutukso, dalawa yung Kanyang pinakikinggan. Ang pinakikinggan niya, si Satanas na nangungusap para sa tuksuhin at ang banal na Espiritu na nagpapaalala sa kanya kung ano yung salita ng Diyos na dapat niyang sundin. Amen. Purihin po natin ang ating Jesucristo. At ito yung salita ng Diyos na pinapahayag sa atin ng banal na Espiritu upang tayo po ay magiging malinis. Na ang sabi po, ang banal, ang salita po ng Diyos ayon kay San Pablo, ang sabi po diyan, ang salita ng Diyos ay kinasihan ng Diyos ng kanyang Espiritu. Amen? Kinakasihan ng Diyos ng kanyang Espiritu upang ang salita ng Diyos ay magamit sa pagtuwid ng likong gawain. Amen? Diyan po makita natin ang salita po ng Diyos. Ang sabi po, siya ang nagtutuwid ng ating likong gawain. Sinuhubaran niya tayo. Amen? Doon sa mga gawa na hindi kalugod-lugod sa ating Panginoong Jesucristo, mga gawa po natin na hindi kalugod-lugod sa paningin po ng Diyos, hinuhubad niya po iyon.
itinutuwid niya tayo sa ating mga maling ginagawa. Yan sabi, ang salita ng Diyos ang siyang umaangkay sa atin sa isang matuwid na pamumuhay. Amen? Andiyan dyan, tinakasihan iyan ng kapangyarihan po ng Diyos. Naririyan yung banal na Espiritu at ang banal na Espiritu ang siya pong nagpapaalala sa atin ng mabuting dapat nating gawin ayon sa kalooban ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Maalala po kanina po, sinasabi nga po ni Father po kanina na ang sabi po dyan ay si Esteban ay kinasihan ng banal na Espiritu. Na sa pamamagitan ng banal na Espiritu nagkakaroon tayo ng ugnayan sa Diyos. Amen? At parang kung saan lumawak at lumanda yung ating ugnayan sa Diyos, naririyan ang salita ng Diyos na kinakailangan po matutunan natin gawin sa buhay po natin. Palakpakan po natin ang ating Panginoon Jesucristo. Maalala niyo po si Zacchaeus. Si Zacchaeus po ay isang tao na kung saan ay puno ng mga publikano. Taga-paningil po siya ng buwis. Na minsan po ay nung lumapit ang mga publikano kay Juan Bautista para pabautismo, ang sabi nila, anong dapat namin gawin? Anong dapat namin gawin para po kami ay magiging karapat-dapat sa paghahari po ng Diyos? Ang sabi sa kanila ni Juan Bautista, huwag kayong mandaya. Huwag mo singilin ng lapis na buwis ang inyong kapwa. Amen? Huwag nyo silang dayanin, ang sabi po dyan. At ito po yung pamumuhay, meron po sila. Na dumating po sa punto, si Zacchaeus po sa gitna ng kanyang pagiging mayaman, pinuno ng mga publikano, isang araw po ay miniti niyang makita at makilala ang ating Panginoong Jesucristo. At kung magkatagpo sila ng ating Panginoong Jesus, ang Panginoong Jesus ay tinanggap ni Zacchaeus sa kanyang tahanan. Tinanggap ni Zacchaeus sa kanyang tahanan, at habang si Zacchaeus po'y nakikinig sa ating Panginoong Jesucristo, dumating yung oras na si Zacchaeus tumayo at ang sabi ni Zacchaeus, ang sabi ni Zacchaeus, kalahati ng aking kayamanan ibibigay ko sa mga dukha. Kung mayroon man akong nadaya, 4 na doble ibabalik ko sa kanila. Dahil po si Zacchaeus taong sakim. Taong sakim. Wala po si Zacchaeus hinahangad, kundi kung ano ang makuha niya sa kanyang kapwa. Amen? Sa pamamagitan ng kanyang ginagawang hindi tama, wala siyang pakialam. Kung hindi tama ang kanyang ginagawa sa kanyang kapwa, ang mahalaga kay Zacchaeus, makuha niya kung ano yung dapat niya mapakinabangan sa kanyang kapwa. Pero dumating ang araw, nung makilala po ni Zacchaeus ating Panginoong Jesucristo, nagbago ang buhay ni Zacchaeus. Sa pamamagitan ng salita po ng Diyos, si Zacchaeus binumbaran sa kanyang kasakiman. Yung dating sakim ay natuto tumulong sa kanyang kapwa. Amen. Purihin po natin ang ating Jesucristo. Nagdang po nakikita natin kung paano itinutuwid ng salita ng Diyos ang buhay ng isang taong pinakikinggan ang salita ng Diyos. Amen. Sina Aman, maalala niyo sina Aman? Sina Aman po isang tawag po nito, isang general, pinuno ng mga sundalo ng Syria. Isang araw, mayroon siyang karamdaman, ketong yung karamdaman niya, walang kagalingan. Subalit mayroon nakapagsabi sa kanya na sa Israel mayroong propeta ang Diyos. Na kapag lumapit siya sa propeta iyon, tiyak gagaling po siya. Kaya hinanap nila po ang propeta po ito. Hinanap nila si Eliseo nung sandali na yan na siyang propeta po ng Diyos. Nung dumating po at makita ni Naaman ang propeta ito, sinabi po ng propeta, lumubog ka ng 7 beses sa ilog Jordan. Nung marinig ito ni Naaman, dahil ang kanyang inaasahan, pagtapat niya doon sa propeta, itataas ng propeta ang kanyang kamay, mananalangin kay Yahweh sa Diyos sa kanyang pinaglilingkuran, at pagkatapos ipapatong ang kanyang kamay po kay Naaman at sa ipagagalingin.
Pero nung sandali na yan, hindi yun ang ginawa ni Eliseo. Ang ginawa ni Eliseo, inutusan siyang lumubog sa ilog Jordan. Dahil po sa isang general po, hindi madali sa kanya ang lumusog sa ilog Jordan. Alam niyo po kung bakit? Ang sabi ni Naaman, marami naman po na kung saan dito sa Jerusalem, marami namang ilog na malinis. Marami namang ilog na malinis. Bakit doon pa sa marumi? Amen? Kita niyo yung karunungan niya? Ang sabi niya, dahil mas alam pa po ni Naaman kung ano yung makakabuti sa kanya, hindi niya sinunod yung propeta iyon. Kasi para sa kanya, mas madali siyang gagaling kung doon sa lulubog sa mga ilog na sa tingin niya, na sinasabi niya, malilinis na ilog. Nung umalis si Naaman, ang sabi po ng kanyang tauhan, di ba kayo ang nagsabi bago tayo pumunta dito, ano mang ipagawa sa inyo ng propeta, gagawin nyo para lang kayo gumaling? Nung marinig ito ni Naaman, bumalik siya. Nagpakumbaba na siya, sinunod yung sinabi ng propeta, kinalimutan ang ukol sa kanyang sarili, kinalimutan niya kung anong kanyang pananaw, kung anong makakabuti sa kanya, bagkus sumunod, nagpasako. Amen? Minsan, hinuhubaran tayo ng Diyos sa mga kataasan natin ng loob. Amen? Minsan, mas alam pa natin kung anong mabuti para sa atin kaysa Diyos. Di po ba? Pero nung hubaran si Naaman ng kanyang kataasan ng sandali na yan at natuto si Naaman po magpakababa at lumubog ng 7 beses sa ilog Jordan. Nung umahon si Naaman, bumalik siya sa kanyang ketong. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Bumalik siya na sa kanyang ketong at ang sabi po dyan, puminis yung kanyang balat na parang balat ng sanggol. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Nililinis po ng banal na Espiritu. Kinakailangan lang po ay matuto po tayo. Ang sabi po rito, pangalawa po dahil ang banal na Espiritu ang siyang nananahan po sa bawat isa po sa atin, ang sabi po, huwag natin bigyan pighati ang banal na Espiritu. Amen? Huwag natin bigyan pighati ang banal na Espiritu. Ang sabi po, sa sulat ni Pablo sa aklat po ng Efeso, kabanata po ay 3, o kabanata po ay 4, at talata po ay 3 po. Itong pinapahayag po rito, mga kapatid. Papurihan natin ang ating Panginoon Jesus na lakas ng papuri sa At huwag ninyong dulutan ng pighati ang Espiritu Santo, sapagkat ito ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan ng inyong katubusan pagdating ng takdang araw. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, galit at puot. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait, at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at maawain sa isa't isa. At magpatawaran tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Purihin natin ang Panginoong Jesus. Huwag natin bigyan pighati ang banal na Espiritu. Huwag natin siyang bigyan ng kalungkutan. Huwag natin siyang sasaktan. Amen. Ang banal na Espiritu, sapagkat ito po yung tatak sa ating po ng Diyos. Natang katibayan ng ating katubusan pagdating ng takdang panahon. Paano natin sa dinudulutan ng kapighatian ang banal na Espiritu kapag hindi natin sa sinusunod? Amen? Amen. Ang sabi nga po sa isang bahagi ng Ebanghelyo, ang sino mang lumait sa banal na Espiritu ay walang kapatawaran. Amen. Walang kapatawaran. Ang banal na Espiritu ang siya pong gabay natin. Yung ating ginawang pagkakasala, dahil sa paglabag natin sa kalooban po ng Diyos, nagkaroon na ng kapatawaran. Nung ialay ni Kristo ang kanyang buhay para po sa atin. Amen? Amen. Nung ialay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin, hindi natin masunod ang utos po ng Diyos. Inialay ni Kristo ang buhay niya para sa atin para magkaroon tayo ng kapatawaran. Ngayon po, nung tayo po ay pinatawad ng Diyos, mita ng ating Kristo,
Ipinagkaloob sa atin ang banal na Espiritu para ang banal na Espiritu gabayan po tayo para makapamuhay ayon sa kalooban po ng Diyos. At kapag hindi na natin sinunod ang gabay ng banal na Espiritu para makapamuhay ayon sa kalooban ng Diyos, wala nang Kristong bababa pa para maghandog ng buhay niya sa pamamagitan ng ating pagsuway. Kaya wala nang kapatawaran. Amen? Amen. Wala nang kapatawaran yung ating gagawing kasalanan kapag tayo po ay tumanggi pa na kung saan ang banal na Espiritu ay tanggihan sundin sa buhay natin. Namimigati siya kapag hindi natin siya pinakikinggan at hindi natin po siya sinusunod. Bakit po? Kasi naalam ng banal na Espiritu yung magiging kapahamakan sa buhay po natin kapag tinanggihan pa po natin gawin yung kanyang sinasabi sa atin. Siya yung gabay po natin. Kaya, ang sabi ko, huwag natin laitin. Maalala niyo po, ang Panginoong Yesus nagpapalayas ng masamang espiritu. Tapos sasabi ng mga tao, yung ginagawa ni Kristo ay gawain ng demonyo. Naririnig po natin yan. Kaya sabi ng Panginoong Yesus, ang sino mang hindi kumilala sa gawain ng banal na espiritu, mapapahamak ang taong iyan. Amen? Minsan, yung ating ginagawang pagpupuri sa Diyos, pinipintasan ng maraming tao. Hindi kinikilala na ito'y gawain para po sa ating Diyos. Hindi kinikilala na ito'y gawain ng banal na Espiritu. Napakahirap magpuri sa Diyos kapag wala sa iyong Espiritu Santo. Amen? Pero minsan yung mga ganitong gawain, hindi po ito kinikilala ng maraming tao na ito po ay gawain ng banal na Espiritu. Kaya sino mang lumait sa anumang ginagawa ng banal na Espiritu, ang sabi po dyan ay wala ng kapatawaran. Purihin po natin ang ating Panginoon Espiritu. Kaya kailangan, huwag po natin siyang bigyan bighati sa buhay po natin. Amen. Minsan hindi ko talaga makalimutan nung sabihin sa akin yung dati kong boss nung makita niya ako sa Amorsolo sa Makati, sa opisina ng El Shaddai. Habang ako nakatayo doon sa labas ng building, nag-iisip ako, si Judy ko na nag-iisip ako kung saan ako kakain ng lunch. Napadaan yung sa malayo pa, nakita ko, sabi ko yung dati kong boss yan, manager ko yan . Yung dati ko sa trabaho ko. Magkita kami, sabi ko, Sir, magandang tanghali po. Sabi sa inyo, oh, Kaegay, ba't andito ka? Ganyan kasi magsalita yan nung kami. Sabi ko, dito na ako ngayon. Sabi ko, alam ko wala ka na doon sa dati nating trabaho kasi una siyang nawala. Una siyang nag-resign doon. Ako hindi nag-resign, natanggal ako . Pero nilapitan ko siya noon, nung tawag ito, nung natanggal ako, nilapitan ko siya noon. Sabi ko siya, kailangan ko yung trabaho. Sabi niya, walang bakante pa ako dito ngayon. Antay-antay ka. Nagkaroon ng bakante, tinawagan yung kapatid ko. Ang problema naman, tawagan yung kapatid ko, dito na ako sa gawain sa Isaday, wala na akong time. Oras na yan. Kaya nung magkita kami, sabi niya, o saan ka lumipat? Sabi ko, dito na ako ngayon. Saan? Dito po. Anong pinasukan mo? Sabi ko sa El Shaddai. Nung marinig yung El Shaddai, ang sabi niya, nagpaloko ka rin kay Bilate. Kita niyo po yun? Isang panlalait yun sa banal na Espiritu. Panlalait yun. Kasi bakit po? Nakikita mo kung gaano tao ang lumalapit sa Diyos dahil sa taong ginagamit ng Diyos. Tapos pipintasan mo, nagpaloko ka lang. Anong pag sinabi nagpaloko? Igawain niya ng demonyo? Panloloko? Di po ba? Totoo yan mga kapatid sa ating Peso Kristo. Kaya nung marinig ko yun, sabi ko, parang akong nangliit ng oras ko na yun. Kasi alam niyo po, talagang mararamdaman naman natin, hindi taong tumawag sa atin sa gawain po ito. Amen. Sa gawain na ito nararamdaman natin kung paano kumikilos ang Diyos para na kung saan mabago ang buhay ng marami. Purihin po natin ang ating Peso Kristo. At para sa ating damang-damang po yung akidasian ng Banal Espiritu nung marinig ko po yung salita po iyon. Amen?
na sa atin minsan yung ginagawa natin na pakikinig ng salita po ng Diyos, minsan linalait ito ng marami. Amen? Para sa marami, anong mapapala mo dyan sa pakikinig ng salita ng Diyos? Amen? Bibit-bit ka ng, minsan magre-resign ka sa trabaho, tapos magbibit-bit ka, may dala-dala ka ng Biblia, sasabihin sa'yo minsan, bakit makakain mo ba yan? Amen? Pero ano kanina sabi po ni Father sa Ebanghelyo? Sabi sa Ebanghelyo, hinahanap niyo ako hindi dahil nung sandali na yan ay natawag po nito, kinauuhawan niyo ako, kundi dahil sa kayo'y nakakain at nabusog nung nagpakain ang Panginoon sa Kristo ng 5,000 tao, di po ba? Sabi niya, dahil lang doon sa pagkain, kaya niyo ako hinahanap. Pero sabi ng Panginoon sa Kristo, gumawa kayo ng pagkain na hindi nasisira at pagkain na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ang salita ng Diyos ay Espiritu at buhay. Amen? Amen? Ang sabi sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 6, talata 63, ang salita ng Diyos ay Espiritu at buhay. Kaya ang salita ng Diyos po, ito'y Espiritu at buhay, at ito'y pinakikinggan natin sa buhay natin, tinatanggap po natin ito sa buhay po natin, yung buhay na galing sa Diyos, pumapasok sa atin. Amen. Purihin po natin ang ating pagsulit sa salita ng salita ng Diyos na ating pinakikinggan, na nais po ng Diyos, ang salita po na to, ang sa natin matutunan gawin sa buhay po natin. Pangatlo po mga kapatid, kung tayo po'y hinuhubaran, na linilinis, malamang binibihisan din tayo ng banal na Espiritu. Amen? Binibihisan tayo ng banal na Espiritu. At anong ginagawa sa atin ng banal na Espiritu? Ang sabi po rito, at dapat makita sa inyo ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos, kalarawan ng kanyang katwiran at kabanalan. Purihin po natin ang ating Kristo. Dahil po, kinakailangan makita sa atin ang bagong pagkatao. Amen? Binibihisan tayo ng Diyos ng bagong pagkatao, at yung bagong pagkatao po na yan, ito sinasabi po sa talata po sa unang sulat ni Pablo, sa pangalawang sulat ni Pablo sa aklat ng Korinto, kabanata po ay 3 at talata po ay 18, sinasabi po dito, o talata 16, babasahin ko ito, ngunit pagharap ng tao sa Panginoon, naaalis ang talukbong. Ang Panginoong binabanggit dito ay ang Espiritu, at kung saan naroroon ang Espiritu ng Panginoon, naroon din ang kalayaan. Pag sinabing naroon din ang kalayaan, kapag kung saan naroon ang Espiritu ng Diyos, isa lang ibig sabihin yan. Ang tao na yan, kaya pinananahanan ng Espiritu ng Diyos dahil malaya sa kasalanan. Amen. Dahil hindi na siya alipin ng kasalanan. Amen? At ngayon naalis na ang talukbong sa ating mukha, tayong lahat ang nagiging sinag ng kaniningan ng Panginoon. At ang kaniningang iyon na nagmumula sa Panginoon na siyang Espiritu ang bumabago ng ating anyo upang maging lalong maningning hanggang sa maging mistulang larawan niya. Purihin natin ang ating Panginoong Kristo. Kaya sabi po, ang magbabago ng ating anyo ay walang iba kundi ang banal na Espiritu, na sa pamamagitan ng banal na Espiritu, yung kaniningan mayroon si Kristo ay suma sa atin. Amen. Kanina may narinig ba kayong kaniningan habang nag-uhumili si Father? Sino yung taong binabanggit niya na nagtataglay ng kaniningan? Esteban, di po ba? Nagmukhang anghel. Habang siya nagsasalita, ang sabi po, si Esteban po ay nagmukhang anghel. Kaya dito po makikita natin ang isang tao na nakipag-isa kay Kristo, pinanahanan ng Espiritu ng ating Panginoon sa Kristo, ay isa ng bagong nilalang. Wala na yung kanyang lumang pagkatao, ang nakikita na sa kanya ay ang katauhan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Naahayag na sa tao po nito ang mukha
ng ating Panginoong Jesucristo. Kalarawan ng ating Panginoon. Amen. Minsan marami tayong mga taong gusto natin maging kamukha. Hindi po ba ginagaya natin? Amen? Ginagaya natin mga kapatid sa Panginoong Hesus. Pero kung titingnan mo lang ang sarili mo ngayon at kung ibabatay mo lang sa salita ng Diyos kung anong taglay yung ganda ngayon, hindi po ba? Ayaw ko lang maghahanap, ayaw ko lang kung gagayahin mo pa yung iba. Amen. Siguro makukontento ka na sa kagandahan meron ka mula sa ating Panginoong Jesucristo. Purihin ko natin ang ating Panginoong Jesus. At ano yung kagandahan yan, mga kapatid? Sa kagandahan na kung saan nahahayag sa pamamagitan ng kabutihang meron ka. Amen. Kabutihan na nanggagaling sa ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng banal na Espiritu, mga kapatid, yung kabutihan meron si Kristo na nanahan sa puso ng bawat isa po sa atin. Amen. Yan ang nakikita sa bawat isa sa atin. Yan minsan may mga tao na minsan akala minsan tanda-tanda na, no? Pero nung panahanan ng banal na Espiritu, bumabata kaya. Amen. Diba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon Jesucristo. Bumabata, bakit po mga kapatid, nakikita minsan natin na kung saan yung kaluwalhatian ng Diyos naririyan. Pero nais lang ng ating Jesucristo na yung kaluwalhatian meron ng ating Jesucristo po ay makita sa kita ng ginagawa nating kabutihan. Amen. Pagyamanin natin sa buhay natin ang kabutihan po iyan. Sabi kanya ni Father, napakasarap na minsan makinig ng mga mensahe po nila ng ating Jesucristo, tunay na kung saan ang Diyos ay nahahayag sa atin sa pamagitan ng ginagawa natin mabuti. Kaya sabi dating pagkatao mo, hindi na ikaw, wala na po ito. Hindi ko alam kung anong pagkatao meron kayo noon. Pero isa na ngayon ang alam ko, anak kayo ng Diyos. Purihin natin ang ating Jesucristo. Sinataglay ngayon ay ang buhay na galing sa ating Panginoong Jesucristo. Na kanina sabi ng Father, masarap na maramdaman natin na habang tayo naglalakad, dama natin na ang buhay natin nakaugnay kay Kristo. Amen. Nakaugnay sa Panginoong Hesus. Napakasarap pa yan na maalala man yung Ebanghelyo kahapon, naglalakad sa Emmaus. Ang dalawang alagad. Kausap ng Panginoong Hesus pero hindi lang ma-recognize ang Panginoong Hesus, hindi nila makilala. Ano? Kaya sabi ko, nung binabasa kahapon, yung pinapahayag yung Ebanghelyo, sabi ko, sana ganun ako araw-araw. Habang naglalakad, andyan si Lord, kausap ko lang. Amen? Napakasarap na dahil mga kapatid, sandali na yan, na hindi nila lang nandaman, ando doon, kasama na nila ang ating Panginoong Jesucristo. Pero kapag naramdaman natin sa buhay natin, araw-araw na habang tayo ay lumalakad, andyan ang Panginoong Jesus, kasama po natin, magiging panatag ang buhay mo. Amen. Iba kasi yung pakiramdam na naririnig mo yung tinig ng Diyos sa buhay mo. Amen. Maraming tao minsan pinanghihinaan na ng loob, nawawala na ng pag-asa. Pero kapag naririnig ang salita ng Diyos, nabubuhay yan. Nagiging panatag. Amen. May mga tao minsan magpapakamatay na. Pero makikita mo, dumarating ang salita ng Diyos sa buhay mo. Meron tayo isang kapatid na nung panahon na yan, ando doon na, nung gabi na yan, ang sabi niya, Brad, wala na ako. Oras na yan, nung gabi na yan, handa na akong patayin ko yung dalawa kong anak. At pagkatapos nun, magpapakamatay na ako. Sabi ko, bakit mo naisip yun? Hindi ko na kaya talaga, Brad. Pero nung oras na yan na kung saan, papatayin ko na yung dalawa kong anak, may narinig pa akong tinig. At ang sabi niya yung tinig na yun, tinig iyon ng Diyos. Tinig ng Panginoon. Na nung sandali na yan, bigla ako nagkaroon ng takot nung marinig ko ang tinig na yun. Sabi niya,
kami lang ng 3 kong anak sa bahay namin. Kami lang 3 anak. Pero napakaliwanag nung marinig ko yung tinig na yun. At nung marinig ko, nagkaroon ako ng matinding takot. Hindi ko nagawa ko yun. Pero yung kapatid natin ito, kapatid, nakilala si El Shaddai matapos marinig ang tinig na yun. Kinabukasan, nakilala niya ang ating dakilang El Shaddai, nakarating siya sa gawain ng ating dakilang El Shaddai. At nung marinig niya yung mga salita ng Diyos sa gawain nito, doon lumakas ang loob niya at naharap niya yung problema at napagtagumpayan niya. Purihin po natin ang ating Yesu Cristo. Nagunatin ang araw ng tao na to, naging supporter po ng gawain ng Diyos. Pinagpala ng Diyos, sinamong sa kahirapan niya, higit sa nawawala sa buhay niya ang pagpapalang binigay ng Diyos. Kaya gano'n na lang tumulong sa gawain ng ating Panginoong Yesu Cristo. Amen. Salita ng Diyos. Amen. Pinig ng Diyos na kung saan nakakarating sa atin kapag ang banal na Espiritu naliliyan sa puso po natin. Amen. Tumayo po tayo lahat. Yuko po natin ang ating ulo, panandalian natin pikit ang ating mga mata. Lagay niyo po sa tapat ng puso niyo ay yung dalawang kamay. Panginoong Jesus, maraming salamat. Pinubos mo kami ng iyong banal na dugo para kami ay magiging pagmamayari mo. Salamat, Panginoong Jesus, na ang katawan po ito ay pinalaya mo sa kapangyarihan ng kadiliman na umaalipin sa amin para gumawa ng kasamaan. Pinalaya mo, Panginoong Jesus, para ang katawang ito ay magiging iyo, magiging tahanan ng banal mong Espiritu at nais mong magamit, Panginoong Jesus, para sa kabutihan. Ang buhay na to, O Diyos, nakalugong po sa amin, patuloy namin itinatalaga po sa iyo at dalangin namin, Panginoong Jesucristo, gamitin mo ito. Inilalaan namin ito para ikaw ay paglingkuran. This
Panginoong Jesus, darating ang mga panahon, maraming manlalamig, maraming tatalikod sa iyo, Panginoong Jesus. Maraming magbabago ang puso. Maraming pag-aharian ng galit kaysa pag-ibig. Panginoong Jesus, dumadalangin kami. Huwag mo ipahintulot iyan na mangyari sa puso namin. Patuloy kang mangusap sa amin. Manahan ka sa puso namin, Banal na Espiritu. Dalhin mo sa puso namin ang mga salita ng Diyos na magpapayaman ng pag-ibig sa puso po namin. Magpapaunlad ng pag-ibig ni Kristo sa puso ng bawat isa po sa amin. O Banal na Espiritu, dumadalangin kami, sumasama kami sa iyo. Huwag mo kaming iwan. Huwag mo kaming pababayaan. Samahan mo kami sa buhay ng taglay po namin ito. Samahan mo po kami na ang buhay nito, ang katawan nito na tinubos ng aming Panginoong Kristo, may patuloy mong magamit o Banal na Espiritu para maging instrumento upang ang kabutihan ng Panginoong Jesus, ang mabuting nais ng Panginoong Kristo ay magawa po namin may isang katuparan sa pagitan ng katawan nito, Diyos, ipinagalo mo sa amin. Gamitin mo kami, Panginoong Kristo. Gamitin mo kami. Banal na Espiritu, manahan ka sa amin. Huwag mo kaming iwan. Tanglawan mo kami na iyong liwanag. Akayin mo kami sa matuwid na landas at matuwid na pamumuhay. Ang lahat ng pangako ng aming Panginoong Kristo, patuloy namin maranasan sa buhay. Panginoong Jesus, balugin mo kami ng banal ng dugo. Mula ulo hanggang kalampakan. Pawiin mo anumang karumihan meron sa buhay namin. Pawiin mo anumang sani o mga gawa ng kataliman sa buhay namin, Panginoong Jesus. Kita ng iyong banal na dugo. Pawiin mo ang mga sani ng karamdaman sa katawan namin, dakilang Shaddai. Palayain kami sa mga karamdaman na umaalipin po sa amin. At patuloy, Ama, dalangin namin, biyayaan mo kami na magandang kalusugan, kalakasan, dakilang Diyos namin na sa langit. Maging ang aming mga mahal sa buhay ng Diyos. Abutin pagpahalang kamay at ang biyaya ng magandang kalusugan, ipagkalo mo po sa kanila. Hinihiling ko dakilang Shaddai, ipagkalo mo sa aking mga kapatid pag naririto sila sa Hong Kong ang lahat ng mabubuting bagay na kanilang kailangan. Gamitin mo sila maging pagpapala sa kanilang pinaglilingkuran at ganoon din, Ama, ang kanilang pinaglilingkuran. Pagpalain ko, gawing pagpapala sa aking mga kapatid, lalo sa dahil sa ngalan ng Panginoong Jesus. Panginoong Jesus, maraming salamat po. Maraming salamat. Sa iyo'y binabalik namin ang lahat ng kapurihan. Sa lahat na itong kabutihan ginagawa mo sa amin. Alam namin, patuloy mo pang gagawin sa amin, Ama. Sa ngalan ng Panginoong Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Papurihan natin at pasalamatan ng ating Panginoong Kristo. Ano mang kahilingan, sinitas natin sa ating Panginoong Jesus. Ama, na itong kahilingan ng bawat isa. Ikaw nakakaalam, nakakabatid ng lahat ng ito. At ayon sa iyong pangako, Ama, buwan sa kayamanan mong hindi na uubos, ipagkakaloob ang aming kahilingan sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. At ito may amin ang inaangkin ngayon din na ibinigay mo na sa amin at pinasasalamatan namin sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Samahan kayo ng Diyos at patuloy pagpalain sa lahat ng inyong gagawin. Salamat
Manalangin tayo, dasalin natin ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Siyang naghangal ng pagkupo ng kataas-taasan at nanatili sa kalingan ng mga kapagkalinan. Makapagsalangin ang kanyang Panginoon sa kalananan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos sa tayo, pinagkatiwalaan. Ikaw na bigyan sa ng mahal ng Diyos sa mga katilang. At kahit ang napamagiging sa luluban niya na natin na kanyang malamay na lupa. Sa kalinya niya at iyang namunay na walang itas. Iingatan niya ang pagpasarang na langkat sa kanyang. Pagsapit ng gabi, hindi ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gabi, hindi ka lang pagsusok pagsapit ng araw. Hindi sa anumang darating na salot ng pagkakat ng dilim. Hindi ka matatakot sa kasamaan ng araw ng gabi. Dahil nabawa sa iyong harapan sa iyong tao, sa iyong paligid at bilang namatay ng isang pumili. Di ka magtakot at niyang siyamukin ka aman. Di kayo na makasisa sa pagtuod mo sa mga sila. Kaya ang masama ay makikita mo ang pinag-asahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawa ng pagkamalang at ang pinili mo ang ina sa iyong pinag-asahan. Sino mapaglig kay mamama at walang harapan, kahit anong uri mga paghirap sa iyong tahanan. Susuin niya ang kanyang hiyas silang susuyan, kahit sa kahoy kay mapagpaulian sa kanyang palad at alipas silang manalas, na hindi masaktan ng mga ako sa pagmamalas. Kahit ang pagkakas ay manilimutan sa pagsisip, di ka maano sa mga serpiente o Diyos. Ang sabi ng Diyos, aming iligtas na para sa akin, at ingatan ko sino mang tao na pwede galanin. Pag sila'y tumawag, laging handaan ko sa siya'y paggalan. Aking sasamahan at kumain dahil sa isang kaluwan. Aking iligtas ang bawat sila'y paralatan. Sila'y bibigyan mo at katiwalaan mga kapakuan, at nakatiyak ng talunin ay kaligtasan. Maaaring pilit ko ang langit at hindi ko matakagulan. Maaaring ipadala ko ng mga pangarap sa pagsasayin ng pagpapalit. Maaaring malanan ito sa bayan ng salot. Ngunit sa sagaling ng bayan ito ay aking pinili ay makapakulo. Manalangin, hanapin ako at nalitan ng kanyang sama. Piliin ko sila, patawarin ko sila, at nagagaling ko sa kanilang lupain ng matiwasayaan ng kalimanan. O ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Amen. God bless us all. See you next Monday and see you tomorrow sa simbahan.